Ginoong Rene, no? Ayan. Kakausapin po natin ang grupong COTESCUP, Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities of the Philippines, COTESCUP. May kinalaman ho ito sa kanilang reaksyon dito po sa inilabas na report ng EDCOM 2 sa edukasyon. Siyempre, alam po nyo, after lumabas po itong report na ito, very comprehensive naman, in fairness yung report, pero hindi natin maiiwasan yan, may mga nakukulangan. May mga nakukulangan at meron ding mga sariling recommendation. Kaya all eyes din dito eh. Si Ginoong Rene Tadle, presidente po ng COTESCUP, Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities of the Philippines, ay nasa Zoom po natin. Si Rene, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Ricky, at thanks for having me, at magandang gabi din sa mga nanonood at nakikinig sa iyong programa. Apo, kaunting background lang, baka first time ding marinig ang inyong grupo ng mga nakikinig nanonood sa atin. Basically, ito po ay, ano ba ito? Asosasyon po ito ng mga pribadong eskwelahan, no, sir? Asosasyon ito ng mga union sa pribadong eskwelahan. Yan. Kami po ay nagsimula noong 2014 nung question din po namin yung constitutionality of the K-12. Yan. Nang sinabi namin na hindi pa ready at may mga issues doon na napakarami na actually after more than 10 years ay tama pala yung mga sinabi namin, pero at that time wala nang nakinig. So, Yeah. Nonetheless, kami po ay ang kasama po namin dito ay mga guro at mga non-academic personnel sa pribadong sektor. Yan. Alright. So, yan. Mga union po ito. Yung mga karaniwan ding mga guro, no? At saka manggagawa sa eskwelahan. Okay. Sige po. Ano ba ang inyong nakitang kulang, gap, or puna dito ho sa inilabas na report? 600 plus page na report ng EDCOM 2. Opo. Sir Rene, go ahead. Meron pang ano yun, year 1 and year 2. Yes. So, opo. very extensive yung report. At in fairness sa EDCOM 2, masasabi natin na talagang they were able to na-expose yung mga problema at yung mga problema at yung malalalim na problema na napakatagal na walang nagsasalita. Halimbawa, yung lack of coordination between the three government agencies, yung TESDA, yung DepEd at saka yung CHED. Isa yun sa mga malalaking problema. At marami pang iba. Halimbawa, yung tungkol sa, alam naman na natin yon, di ba? Yung mga lumalabas sa kahinaan ng ating mga estudyante, sa mga test, mga international test. At maraming. They were able to, nakita nila, maraming datos sila na talagang something that I believe is important for us to reflect on para talaga magkaroon ng tamang polisiya. Pero kung gusto nila na magkaroon talaga ng tunay na reforma at tunay na pagbabago that will last, kailangan kasama yung mga taong nag-i-implement ng reform. Okay? Ang ibig sabihin, ito po yung mga guro na nasa loob ng classroom. At yun po yung mga non-academic personnel na nagpapatakbo ng mga paaralan. Sila yung may alam kung ano yung what's effective and what's not effective, yung gumagana at hindi. At pangatlo, kasi this is also part of government policy na meron po nasa constitution po natin 'yan. Pag ang polisiya ay nakakaepekto sa working conditions ng mga workers, ng mga nagtatrabaho, kailangan po silang kasama sa pag-create ng mga policy. Ang nakakalungkot po dito ay talaga pong hindi po kami sinama at again the policies were given without even consulting us. Right. Sinulatan na rin po namin sila before, pero talagang na-exclude po yung mga manggagawa. At hindi lang yung mga manggagawa, yung mga union na nagre-representa sa manggagawa. Kasi importante po yung meron po tayong treaty na nilagdaan sa International Labor Organization, Convention 144.
Ang kailangan po ay talaga na pag may epekto sa mga manggagawa, kailangan yung kanilang mga representatives, yung mga unions, ay kasama sa pag-create ng polisiya, sa Okay. pagdidesign ng mga solusyon sa mga problema at sa pag-implement. Okay. Ito po ang nagkulang. So I think that's how I would describe it. Opo. Nabasa ko nga yung kalatas, yung sulat po ninyo, no, yung press release. Klaro naman ho ito, parang ang buod nga. Ngayon, kasi ito battle din ng terminolohiya no, na Karine eh. Kasi siguro kung tatanungin natin ang EDCOM, halimbawa si Executive Director Carol Yee, sasabihin sa atin exhaustive na yung kanilang consultation. 'Di ba yan naman ang sinasabi nila na ang Yeah. report ay produkto ng on-ground consultation sa lahat ng sektor. So maybe magiging ganun ang reaksyon na ano sinasabi niyo hindi kayo na-consult, no? Pero may binabanggit kayong gusto kong linawin din sa mga nakikinig nanonood sa atin. Kasi ang sinasabi ninyo, yung direct involvement Yes. sa ng staff, Policy making. teachers, at hindi consultation lang eh. Kaya kailangan linawin yun eh. Kasi iba yung consultation lang. Paano nyo inilalarawan yun? Gaano ba kahalaga yun na yung mga guro at staff, labor unions, direktang maging involved sa paggawa ng ganyan? Una po, ang sinasabi nila, exhaustive na daw yung consultation. Oo. Pero ano ba yung consultation na nire-require ng ating konstitusyon at saka ng International Labor Organization wherein we are a signatory? Ang kailangan po ay participation sa policy making ng mga workers. Yan. Hindi po sinasabi doon na yung kanilang participation can be represented by non-governmental organizations at individual teachers. Hindi po masama na magkaroon ng involvement ang mga non-governmental organizations and teachers. They are very, very important and I think we should encourage that. However, what is required would actually be the participation of workers. Ngayon, dahil po walang participation, ano po ang nakita naming kakulangan nung pag-aaral na ito? Hindi po masyadong napag-usapan yung labor Issues. conditions Oo. ng mga teachers and workers. Halimbawa, wala pong discussion tungkol sa ano ba mangyari sa contractualization. May mga teachers na ang tagal-tagal na, more than 3 years, hindi pa rin nate-tenure. Hindi yung main, yung sweldo. Tumataas palagi yung tuition fees, pero wala namang impact sa mga sweldo at benepisyo ng mga guro. At ano rin, malinaw po kasi doon sa may framework yung kanilang reform. But surprisingly, pag tinignan nyo po yung framework, wala pong nakalagay doon kung ng involvement ng mga labor unions in that particular reform. Opo. So yun So again, so issue yan ng tripartism. Yeah. Walang problema sa partisipasyon ng iba, pero itong dapat na matandaan ni Dr. Markey, with due respect, no? Non-governmental organizations and other individuals are stakeholders. Okay? But labor unions are not just stakeholders, but also they are demanding because it's a matter of right as provided for by the Constitution, as provided for by the International Labor Organization Treaty, Convention 144. So this is not just parang ibibigay sa amin. No, it's a right that should have been respected. Opo. At dahil hindi ito nirespeto, maraming naging kakulangan sa mga issues na dapat sana mag-respond sa aming mga problema. Ang isa pa dito, siguro alam niyo na ito, Ricky, yung issue ng tuition fee share distribution, Yes. yung transparency doon. Alam mo, halimbawa yung Central Escolar University recently, bakit nag-file ng notice of strike? Because there is a problem with the tuition fee distribution. And which is also true with other universities. Marami ngayon. Bakit? These are the things that should have been discussed, which were not discussed. Which were not given some kind of policy recommendations at all. Opo. Why? Because of lack of participation. There was total exclusion of the labor sector. I've tried to see
the institutions that participated in the consultation. Walang mga labor unions doon. Okay. To mention, wala nga rin maraming estudyante. Right, Yung mga right. big, Oo. mga central student council. But that's another matter. Yung ilang points na binabanggit nyo po, yan ay naging laman din nga ng usapan namin ni Benjo Basas. Kasi ang corollary, kumbaga, ang kaakibat niyan ay yung usapin din nga ng sweldo, hindi na-touch doon nga po doon sa mga recommendation. Siguro dahil kinakapos lang tayo sa oras, Karen eh. And ito naman, this will be not the last time, no? Marami pang mga susunod na pagkakataon. Pero paanong balak nyo ngayon sa inyong organisasyon regarding this? Kasi, well, nandiyan naman yung mga recommendations. Kayo, sigurado may recommendation din kayo. Ano yung pinaka-urgent na gusto ninyong i-recommend sa CHED, EDCOM, DepEd? And how will you reach out dito sa implementation ng mga recommendation given na ang laki ng binabanggit yung factor na hindi nga kayo na-consult, man lang hindi kayo involved. Go ahead, sir. Despite our request that we be consulted. Kasi sumulat din kami sa kanila eh. I think what we should do is talagang dapat i-promote yung social dialogue, yung pag-uusap. At kami naman ay very much willing to discuss all our issues. Ang kailangan lang bigyan kami ng puwang. And so we are ready even to come up with policy recommendations concerning all this. Kasi, alam mo, Kariki, hindi kalaban ang mga union. Pag titingnan po natin yung mga bansa na maganda ang quality of education, for example, yung mga Scandinavian countries like Finland, Sweden, Norway, just to mention a few, or I could even include Canada, alam niyo, very, very active ang mga labor unions sa policy making when it comes to education policies, even promotion, and even salaries, etc., etc. So ang issue dito, kaya kailangan magpatuloy ang pag-uusap kasi pag hindi po ma-exclude po yung mga teachers at mga workers, lalong-lalo na yung mga workers na talagang virtually non-existent. Sila nagpapatakbo yun ng mga paaralan. So hindi po man natin maa-attain yung kagustuhan ng lahat. Ano yon? Yung quality education. Okay? At kung walang quality education, dahil hindi involved yung nagpapatakbo, most probably, mga nagpapatakbo, may resistance. Ano ang impact dun sa bata? Diba? Kasi maapektado yung kanyang learning. At pag ganun, sino rin yung iba pang apektado? Yung mga parents na nangangarap na mabibigyan sila ng mabuting edukasyon. Hindi mangyayari yon kung hindi kasama yung mga nagtatrabaho sa eskwelahan. So, our desire is, this is what we're going to do, no? We are going to talk to more teachers really to discuss all these issues and really to expose these limitations. Kasi we need to have a more tripartite perspective. And this should hindi dito exempted ang CHED, hindi dito exempted ang DepEd. At least sa TESDA may tripartism. At hindi rin dito exempted ang EDCOM 2. Yes. Okay? Agree naman. Yun po. So, yun po ang gagawin namin. Susulat din po kami sa mga secretary, including kay Marky. We are preparing a letter. Again, we will reiterate our request, which we have done before. Hopefully this time, makikinig sila. Kasi dati, hindi na sila nakinig sa amin during the yung sa K-12 issue, tapos nagka-leche-leche. So ngayon siguro naman, dapat na kaming pakinggan. Kasi sila rin naman nagsulong ng mga reforma na yon and they made a lot of promises pero walang nangyari. Ako wish ko din talagang maging laman ng balita yun nga sa recommendation 'di ba na yung mga manggagawa, yung sweldo ng mga teacher alam po Ricky, nagtuturo ka din. So alam mo yung problema ng mga teachers natin. Sadya po. Kasi kung holistic din lang ang pag-uusapan, medyo, ako po, I have to be very honest, medyo nakukulangan din ho ko. Anyway, tayo yung magkwentuhan pa sa susunod, Karine ha. Salamat po sa inyong panahon and yung pagbibigay na ito ng espasyo sa inyo ay palagay ko'y malaking bagay. Sana nakikinig din sa atin ng EDCOM. Thank you sir ha. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa lahat. Thank you, sir. Si Ginoong Rene Tadle, Presidente po ng COTESCOP, Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities of the Philippines.
Ricky Rosales ang maghahain ng mga Story Outlook. Ay, nako. Uy, may ilang mga